Magre-retiro na si PNP OIC Leonardo Espina sa susunod na buwan. Maikli pero makulay ang kanyang naging panunungkulan. Si Espina ang humalili kay nooy PNP Chief Alan Purisima nang suspindihin ito para sa umano'y maanumalyang kontrata ng courier ng mga lisensya ng baril ng PNP. Sa termino ni Espina, nangyari ang enkwentro sa Mama Sapano na ikinamatay ng 44 na SAF Commando. Bagamat iginiit niya na hindi niya alam ang operasyon bago ito isinagawa, naging emosyonal naman siya sa isang pagdinig na kondenahin niya ang umano'y overkill na sinapit ng kanyang mga tauhan. Alamin natin ang kanyang mga plano para sa nalalabi niyang panunungkulan at sa kanyang pagre-retiro. Magandang umaga po, General Espina. Ay, magandang umaga po, Sir Howie and Ma'am Cara. Howie na lang po. Naging OIC kayo, ngunit hindi na kayo naging hepe ng PNP. You were so near, yet so far. Ika nga, may panghihinayan ba kayo na magre-retira kayong hindi ganap na PNP Chief? Wala naman po. Ang akin naman po trabaho, ay pinagpatuloy naman po natin ang lahat na kinakailangan ipagpatuloy dito sa aking termino mula December hanggang July, pag-retire ko po. Ang importante po dito ay ang tuloy-tuloy na trabaho dito ho sa Philippine National Police. That is what matters to me. Pero, General, don't you have a sense of unfinished business? No? Ang haba ng inyong serbisyo, marami kayong karanasan. Obviously, people think you are very credible. Ano? So, meron pa sana kayong nais gawin sa PNP kung tumagal pa kayo sa serbisyo? Well, wala naman po, kasi dito lang po sa aming organisasyon at saka institusyon, kahit man sino po yung pumalit na leader o yung pinakapinuno, tuloy-tuloy po ang trabaho namin at it will be taken over by the next leader, etc. So kung may unfinished business man ho, this will be definitely continued by the next. Okay. Well, speaking of which, sa palagay niyo, ano ang pinaka-importanting reforma na kailangan sa PNP? Well, reforms, ito po sana ay yung mga inilalapit po naming mga panukala at sa ikaunlad din po ng aming institusyon tsaka organisasyon. Kasi ho, as you well know, kami naman po ay batang-batang organisasyon. Nag-umpisa lang ho kami 25 years ago. And in the process of yung sa pagtatrabaho, nare-realize po namin, kakailanganin po sana ang ganitong mangyari. And there are several ho, At saka po, siyempre, yung continuous modernization at saka dadadagdag po ng aming mga logistical requirements. Nagkausap ba kayo ng Pangulo? May tinatawag ba na exit interview? O hiningi niya bang inyong opinion tungkol sa pulisya at sa posibleng sumunod bilang PNP Chief? Well, palagi naman po kaming nag-uusap ng Pangulo tungkol po dun sa mga ongoing operations at saka issues and concerns. And katulad po ng aking nasabi, ito po ay bahagi ng pang-araw-araw na trabaho. Ang ating pong Pangulo, hindi tumitigil po ng katatrabaho yan kahit na umaga, hapon, hanggang sa gabi, ay he is always on top of the situation. So sa ngayon, sir, anong pumapasok sa isip nyo o nararamdaman ninyo tuwing naalala nyo yung enkwentro sa Mama Sapano? Well, it was a sad episode sa amin dito sa Philippine National Police. Ngunit alam niyo naman po ang aming trabaho, palagi pong may kaakibat na panganib. Ito pong aming mga SAF Gallant 44 po, ay may tuturing ko po talaga. Katulad ng lahat ng mga aking mga tao, lagi kong sinasabi, magsilbing halimbawa sa aming lahat. Kasi kung mapapansin nyo, sila po yung epitome ng motto namin dito sa kapulisan, which is a service, honor, and justice. In service po, namatay ang amin pong mga, or ating mga kapulisan. Pagsiservisyo, yung honor po, they died with honor and dignity.
And lastly, they gave justice to those who were victimized by Marwan, the terrorist bomber. Okay, sir, ano bang mga leksyon ang dapat matutunan ng kapulisan mula sa insidente? Well, unang-una, importante po talaga na with this kind of operations, a well-coordinated operation with the Armed Forces of the Philippines should always be spelled out at saka clearly planned. That is one very, very important thing that we have to do. Yes. Of course, people recall na you were left out of the loop, no? Sa ngayon ba, have you moved on beyond your anger? Kasi alam natin na nagpakita ka rin kayo ng galit nung nangyari to at nahalata namin na talagang sobrang yung inyong inis na hindi nyo alam na magaganap itong operation na to. Well, yung being left out of the coordination, there were just simply orders by no less than the President, which unfortunately were not carried out. Nandun na po yun, so let it be. And yun na nga lang yung mga nangyaring mga hindi na inaasahan din. At magsilbi na lang po sanang wag na mauulit na leksyon. Okay, sang-ayon ba kayo sa resulta ng mga isinagawang investigasyon tulad ng BOI, ng PNP at ng Senado? Opo naman. Yung BOI, dito po ginawa yun sa Philippine National Police. And it is in fact a fact-finding board which submitted its results. Very independent po yan sa amin. Yung mga resulta po ay naibigay na sa Department of Justice, sa Ombudsman, and other concerned agencies which are judicial in character for their proper disposition as to what were found out. Kaya naghihintay na lang po kami ng resulta, pero narinig ko po marami na pong naipatatawag to air their side on what were found out by the Board of Inquiry. Well, during the hearings po, you raised very critical questions katulad ng bakit kailangan pang nagkaroon ng overkill, kahit encuentro yung naganap. So, were you satisfied with some of the answers that you saw in the reports na lumabas nga nilabas ng BOI at ng Senado? Alam niyo po, kalakip ito doon sa findings ng Board of Inquiry na isinagawa po nga sa pamumuno ni Director Magalong. These were submitted to the Department of Justice. Wala pong nalaktawan doon. And si Secretary De Lima naman po ay gumawa na rin po ng kaukulang hakbang upang makasuhan ang dapat kasuhan with the witness or witnesses on hand with the DOJ. Iyan naman po talaga ang essence ng hustisya, kahit man po sinong po pwedeng mangyari yan. Like for example, dito po sa organisasyon namin, kung may nagkasala po na isa sa mga miyembro namin, yun po ang kinakasuhan. Hindi naman po yung buong PNP, sapagkat hindi naman din po ito tolerate o isa sanction ng buong organisasyon. Ganon din po ang nangyari dito sa Board of Inquiry. After so much investigation, pinpointed were several persons who were responsible for the what I termed as an overkill. Dapat po talaga sa ganang hustisya, if we are going to strictly observe it, yung pong mga may pagkakasala, yung may mga kasalanan sa paggawa nito, ay sila po dapat ang isakdal. So, do you think itong nangyari sa Mama Sapano, should it affect itong peace process, itong debate tungkol sa BBL?
Alam niyo po, katulad po ng aming laging inaadhika, ay kami po sa kapulisan ninyo ang number one peacekeepers ninyo. Kami po ang number one peacemakers ninyo. Kami po ay nagsisilbi unang-una para sa katahimikan. So we will do anything and everything para po sa katahimikan. Kung ang lahat po ng panukala ay para sa katahimikan, we will all be behind everybody. We're all behind the president here. We're all behind government just to achieve peace. Wala naman hong kinalaman dito yung Masapano lessons were learned. And sad to say, nangyari nga lang ho, ano? Pero whatever it takes to achieve peace, let's do it. Kasi may mga demands yung ibang mamabatas na halimbawa ibalik yung mga belongings, yung mga possessions na nawala dun sa mga SAC 44 bago ituloy itong proseso ng Bangsamoro Basic Law. Kayo ba, nag-agree kayo doon sa mga, anong tingin nyo doon sa mga conditions na yun? Do you think some of those conditions have already been met? Alam niyo po, yung Armed Forces of the Philippines, on a daily basis, nag-uusap po kami ng Chief of Staff, si General Greg Katapang, who incidentally used to be my bunkmate in PMA. Tuloy-tuloy po yung kanilang aksyon upang maisauli ho ito. We're just waiting for results. Okay. Kumusta naman po ang yung pakikitungan ninyo sa isa't isa ni dating PNP Chief Allen Purisima na mista nyo sa batch 81 ng PNP? He's my classmate, ano? He's my classmate. Wala naman po kaming hindi pagkakaintindihan. Lahat po naman ay aking kaibigan. We're just so sorry all of this happened. The last time I saw him was in Senate. No? Medyo matagal na rin ho. And after that, medyo wala na po kaming contact. Ano sa palagay nyo ang dapat gawing prioridad ng susunod na PNP Chief? Tuloy-tuloy lang po kasi may transformation program kami, 2030. Pero sinasabi ko nga ho palagi, na in order to achieve the 2030 plans that we have in transformation, we should start now. At today, tomorrow, and the rest of the days to come until we reach that point, ideal point to in 2030. Lagi ko pong sinasabi sa aking mga tao, dalawa lang ang core values or core operations ng PNP or activities. Ano? They are number one, yung operations, at saka number two, disiplina. Ito po ang hinahanap ng ating ng sambayanan ho, no? Yung operation ho, kunin lahat ng mga kriminal. Pangalawa ho, yung preventive, yun ho mission namin. Prevention and control of crimes, tapos po yung law enforcement. Sa law enforcement, kunin nyo lahat na maaaring mang-api ng mga kriminal dito sa mga inosenteng sibilyan. O yung, sa inyo po, mga mamamayan. Pangalawa, yung prevention, isangga po natin ang ating mga inosenteng mga kababayan laban po dito sa mga kriminal na ito. Disiplina, both sa itsura at saka sa ugali. This we owe to the people, so we better do it and do it well and properly. Finally, sir, what's next for General Leonardo Espina? I'm going back home. And when you say home, sir, family, ho. Sa pamilya nyo? Yes, I'm going to take care of my family. I'm going to see my family well and through. And isa ho sa talagang vow ko is to help my wife with church work. That's all. That's the most important. Those are the most important things that I have to do till I say goodbye to all of you. Pero may mga balita po na posible kayong tumakbo sa election 2016. May katotohanan po ba ito? Mali po yun. Hindi ho, mali ho yun. I'm going back home, definitely. Okay, good luck sir at maraming salamat po sa inyong mahabang serbisyo sa bayan. Ay, ako ho dapat magpasalamat sa inyo sa pagbigay po ng pagkakataong ito at panahon upang kayo po ay makasama muli sa ating sa inyong pong programa. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay po kayong lahat.
Maraming salamat po, Police Director Leonardo Espina, PNP OIC.